Hello, magandang araw po sa ating lahat mga idol. So muli po tayo nagbabalik sa ating munting channel. Naway huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe sa aking munting channel at i-hit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong upload. So yung pwede ko i-share po sa inyo ngayon para meron po kayong idea kung paano po magamot yung sumasakit ng ngipin. Ito yung problema natin minsan, may mga sira yung ngipin natin. Isang mabisa po na panglunas sa ang ngipin ay yung ituturo ko ngayon sa inyo. So nawa mayroon po kayong matutunan sa akin. Ito po ay subok na, yung halaman na ito subok na po sa lahat ng mga may karamdaman pagdating sa ngipin. Kasi minsan ang marami na tayong ina-apply na gamot sa ating ngipin, hindi pa rin nawawala yung sakit, nawawala man pero bumabalik. Pero ito po, advice lang po, kung sino lang po ang naniniwala sa mga herbal na pwedeng panglunas dun sa sakit ng ngipin. At ito ay bawal to sa sa buntis dahil baka magkaroon ng problema kapag ito po ay ginamit. Ito ay mapait na klaseng halaman. So yung halaman na ito ay makabuhay. Kung alam niyo po yung makabuhay ay mabisa po yun sa sakit ng ngipin. So kumuha lang po tayo ng kaunti, isang baging po yun, kumuha lang tayo ng kaunti and then ilagay po natin ito sa ating ngipin dun sa masira. Pasok po natin o kagatin po natin, pero napakapait po yan. Wala naman problema kasi mga ilang minuto lang ay matatanggal po ang sakit sa inyong ngipin. So pwede nyo rin po kung ilan yung na-damage ng ngipin, lagyan nyo po tapos kagatin nyo. Mga ilang minutes lang naman po yun. Napakapait din kasi, so minsan talagang niluluwa na natin dahil mapait, pero mabisa talaga siya sa pagtanggal ng sakit ng ngipin. So yun po ang isa sa mga, kung hindi ka mo familiar sa halaman na yan, so research ko po sa sa YouTube, ito nung makabuhay, makikita niyo po. Kasi wala akong sample dito ngayon. Wala akong tanim dito. Doon sa bahay, meron po akong tanim doon, may makabuhay. Dahil isa sa mga ginagamot ko po yun, kaling sumakit. O dati kasi nasira yung ngipin ng yung sa asawa ko, sa anak ko, sira. So kinukunan ko lang yun ng maliit, tapos dinidiktik, tapos ilalagay dun sa ngipin, pinapakagat ko ng mga ilang minuto, then pag wala nang sakit, pwede na natin kunin yun. So kung may sakit pa, so natin kunin kasi dapat dun talaga sa may sira, dun yung ilalagay, wag dun sa walang sira, kasi maging mabisa lang yung gamot na yun, yung makabuhay kung mismong sa sa may sira, doon mo po yung ilalagay. And then pagka gumalaw po, wala na kami naramdaman, papunod nyo na para hindi na po kayo mahirapan. So yun na po ang pwede ko may advice sa inyo. So sana supportan nyo po ang aking YouTube channel. Huwag kalimutan naman subscribe sa aking munting channel at
i-hit notification bell para updated kayo sa mga susunod kong upload. So, God bless mga idol.